Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating online Sunday School. Ako nga pala si Ate Bea at sobrang excited ako na kasama namin ulit kayo ngayon. Ako naman si Kuya Andre. Ready na ba kayo para sa isa namang nakakatuwang kwento mula sa Biblia? Pero bago ang lahat, may tanong kami ni Ate Bea para sa inyo. O nga mga bata, isipin nyo muna ito. Anong gagawin nyo kung may isang bagay na sobrang gusto nyo pero sinabi sa inyo na hindi ito para sa inyo? Halimbawa, may napakagandang regalo sa harap ninyo. Pero ang sabi, hindi ito para sa inyo. Ano ang gagawin nyo? Tama, Ate Bea. Pipilitin nyo bang kunin ito kahit sinabi ng bawal? O susundin nyo ang sinabi sa inyo kahit gustong-gusto nyo yung regalo? Mahirap isipin, di ba? Pero alam nyo ba, mga bata, may kwento sa Biblia na halos ganito ang nangyari. Mamaya, maririnig natin ang tungkol sa unang lalaki at babae na hinarap sa ganitong sitwasyon. Pero bago natin simulan ang kwento, magdasal muna tayo para humingi ng gabay sa Panginoon. Ate Bea, pwede bang ikaw ang mag-lead ng prayer? Sige Kuya Andre. Mga bata, ipikit natin ang ating mga mata at tayo ay manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa at dalangin ko po na ang magiging lesson po ngayon ng mga bata, Panginoon, naway maging magandang lesson, Panginoon, na matutunan po nila at para po may apply po nila sa buhay, Panginoon. Salamat po sa paggabay po sa amin sa araw-araw. As we pray in Jesus' name, Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Do it happily. Action is the key. So you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. L-E-A-D-I-A-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Do it happily. Action is the key. Do it willingly. So you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. L-E-E-D-I-A-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Nang likhain ng Diyos ang unang lalaki at babae, nagtanim siya ng isang napakagandang hardin para tirhan nila. Ang hardin ay tinawag na Eden. At naroon ng lahat ng uri ng mga punong namumunga ng masarap.
Isang ilog ang dumadaloy sa gitna ng hardin na siyang dumidilig sa lahat ng mga puno. Inilagay ng Diyos ang lalaki at babae sa hardin ng Eden upang bantayan at pangalagaan ito. Nasa gitna ng hardin ang dalawang napaka-espesyal na puno, ang puno ng buhay at ang punong nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Maaari niyong kainin ang bungad ng lahat ng puno sa hardin, maliban sa bunga ng punong nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kapag kinain niyo yun, mamamatay kayo. Mag-asawa ang lalaki at babae at ang pangalan nila ay Adan at Eva. Isang araw, sinabi ng ahas kay Eva, Totoo bang sinabi ng Diyos na hindi ninyo maaaring kainin ng bunga at anumang puno sa hardin? Maaari namin kainin ng bunga ng kahit anong puno sa hardin maliban sa punong nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Ang sabi ng Diyos, kapag kinain namin ng bunga nun, mamamatay kami. Hindi kayo mamamatay. Kapag kinain nyo ang bungang ito, magiging kagaya kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Pinagmasdan ni Eva ang pinagbabawal na bunga at naisip niyang mukhang masarap naman. Gusto niyang maging marunong kagaya ng sinabi ng ahas. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya si Adan na kumain din. Matapos nilang kainin ng bunga, naunawaan nila Adan at Eva na nakahubad sila at nahiya sila sa kanilang sarili. Tumahi sila ng mga dahon para ipantakip sa kanilang sarili. Nang dumating ang Diyos sa hardin para dalawin sila, gawin niya ito pagsapit ng hapon sa paglamig ng araw. Nagtago sila sa mga puno dahil natakot sila. Alam ng Diyos na pinili nilang suwayin ang kanyang utos at kinain nila ang bunga ng nag-iisang punong pinagbawal niya. Dahil dito, nakatakda ng mamatay sina Adan at Eva at ang lahat ng kanilang magiging mga anak at apo. Sinabi ng Diyos kay Adan, Dahil sa ginawa mo, sinumpa ang lupa. Buong buhay ka magpapakahirap para magpatubo ng pagkain. Kailangan magpapagod, magpapawis para lang makakain hanggang sa ikaw ay mamatay at bumalik sa alikabok kung saan ka nagmula. Gumawa ang Diyos ng damit mula sa mga balat ng hayop para kina Adan at Eva. Pagkatapos, pinaalis niya siya sa hardin ng Eden para ilayo sila sa puno ng buhay. Dahil kinain nila ang pinagbabawal na bunga, hindi na sila maaaring kumain ng bunga ng puno ng buhay na magbibigay sana sa kanila ng buhay na walang hanggan. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Grabe, Kuya Andre. Ang dami nating natutunan sa kwento natin ngayon. Mga bata, alam kong marami kayong iniisip ngayon tungkol sa narinig natin. Oo nga, Ate Bea. Sobrang importante talaga na malaman natin kung ano ang tama at sundin ang mga utos ng Panginoon. Kahit minsan, mahirap. Tama, Kuya Andre. Laging may dahilan ang Diyos sa mga utos niya at mahalaga na lagi tayong magtitiwala sa Kanya. Bago tayo magtapos mga bata, magdasal muna tayo at humingi ng gabay sa ating mga puso para lagi tayong maging tapat sa Kanya, malaman natin ang tamang gagawin. Sige mga bata, ipikit natin ang ating mga mata para sa isang panalangin ng pagninilay. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Matawad po sa aming kasalanan at namin nagagawa, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga blessing na aming natatanggap, Panginoon. Maraming salamat din po sa lesson na ito. Mga kami po ay natuto na makinig po sa inyo at nalaman po namin na sumunod po sa inyong mga utos, Panginoon. Kaya po namin na may apply po namin ng natutunan po namin sa Bible story, Panginoon. Madala po namin ito sa paglaki at paglago po para po sa inyo, Panginoon. Kailangan po natulungan niyo po ang aming puso na makinig po sa inyo at sumunod po sa inyo, Panginoon. Yun lamang po, Panginoon, samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pagsama niyo sa amin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Huwag kayong mawawala sa susunod nating episode, ha? Oo, at lagi ninyong tandaan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kita-kits sa susunod mga bata. Paalam mga bata! Is anything